Bago po tayo mag-start mga katoto, ito po ang ating mga kailangang gamit. Meron po tayo dito wire stripper, plier, long nose, nail screwdriver, flathead, and then meron tayong screwdriver, electrical tape, pencil, at hammer. Dagdag nyo lang po. Also, meron po tayong hammer drill para maiwasan po yung mga gilid na masira. Kailangan po natin to. At ito rin pong tox, tsaka yung screw na size number 5 para sa gagawin po natin butas ng outlet. At ang ating gagamitin na kawad ng kuryente ay ito pong size number 12 AWG. Tamang-tama lang po ito para sa output ng outlet capacity natin. At ito po ang ating PVC molding, o kung tawagin po natin ay plastic molding. And of course, ito po ang ating electrical outlet. Nilagyan ko na po ito ng jumper para nanon po ay mas mabilis tayo makapag-umpisa. Okay, umpisa po tayo. Okay, na-test na po natin ng dalawang receptacle ng outlet. At pupwesto na po natin mga 30 cm ang taas niya from the tiles. Dapat po bigyan ng special attention itong mga sulok ng gagawin natin butas. At dapat unahin din po ito sa pagdidrill. Ito pong 4 na sulok para po hindi magkaroon ng radius. At sunod natin itong padiretso itong mga gilid para hindi po malaki ang basag. Huwag kalilimutan po lagyan ng limit depth marker itong drill bit para naman ay pantay po magiging lalim ng ating magiging butas. At sa paghuhukay, maaaring gumamit po ng concrete nail, plier, tsaka po hammer. At maging maingat po para hindi mabasag ang gilid at sulok ng ating hinuhukay. Ito na po ang resulta niya mga kaibigan. Okay. Wala pong mapansin nyo, walang malaking basag sa gilid dahil po iningatan po natin to. At nalagyan na rin po natin siya ng butas para sa screw. At mayroon na rin po siyang exit channel. Ito po sa ibaba para po ito sa wire natin. At palagi pong ingatan sa paglalagay ng butas. Baka po mabasag yung wall. At since number 5 po yung ginamit na drill, number 5 din po ang gagamitin natin to. Meron pong konting superficial defect tayong nakikita. Subalit hindi naman po ito makaka-apekto at matatago din naman ito pag naglagay tayo ng cover. Hindi kailangan masyadong malalim po ang hukay ng exit. Ang lapad dapat po ang ating kontrolin para po hindi lumabas sa gilid ng plastic molding. At ito po katoto magiging sakop ng cover ng ating outlet. Kung makikita ninyo, nakita po natin na tamang-tama lang ating ginawang mga butas. Okay mga katoto, yan po ang itsura niya kung may takip na. Walang nakalito na butas, ano po? Tamang-tama lang. Hindi na siya nakikita, yung mga ating nakikita kanina. Andito naman po yung wire exit channel natin, ayan, sa ibaba. Tama lang ang laki nito, okay. Simulan na natin assemble ang outlet. Okay po, narito na ang ating outlet. Kung mapapansin niyo, mayroong na itong dalawang jumper. Ito po. At meron din po tayo ditong dalawang supply line. Medyo sinobrahan natin just in case na magkakabit kayo dito ng linya. Pwede pong kumonekta sa dalawang ito, diretso sa breaker po ito. Okay po. Okay, ilagay na po natin ito sa ating ginawang butas. Pero bago po ito, ay meron po tayong lalagay na caution na plastic. Ito po, dito po sa butas. Upang hindi malaglagan ng mga debris o alikabok ito. Ang kagandahan lang po nitong outlet natin, wala po tayong makikita na nakalabas na screw dito sa paligid o wire, o kaya mas safe po ito sa mga debris. Ilagay na po natin ito. Okay, ito po ating plastic. Unahin po natin. Oops. Ayan po. And then, pasok natin ito. Okay. Here we go. Lagyan po natin siya ng screw. Medyo malaki po screw natin. Number 5. Mahaba po ito. Matatag ito. Higpitan natin to. Okay, pantayin natin. Then, another one. Dito sa kabila. Okay, higpitan po natin siyang mabuti. Okay. Ayan. Pati po itong kabila. Higpitan na po natin siya. Alright, next, ang cover. Okay, kabit na po natin itong cover.
Ayan, okay na. At ito, ilalagyan na lang po natin ito ng plastic molding, itong wire na ito. Okay, prepare na po natin ang ating molding. Okay mga katoto, ito na ang ating plastic molding. May marker na siya, yung tatanggalin nating plastic. Okay, yan, tanggal na siya. Okay, and now, let's proceed na po sa ating finishing touches. Okay mga katoto, tuloy na natin ang paghigpit itong mga screw. Okay, alright, ayan. Isa-isahin po natin siya. Siguraduhin natin maigpit na. Okay. Ang cover, lagyan natin cover. Okay, kabit na natin ang ating cover. Yatas na natin siya. Okay, that's it. And then, itong molding cover, ikabit na natin. Let's fix it this way. Alright. Okay, let's double check. That's it, friends. It's finished. Karagdagang impormasyon, mga katoto, ang linya po ng kuryente ay maaari pong i-connecta sa junction box o sa pinakamalapit na outlet na katulad sa ginawa natin ito. Pero siguraduhin lamang po na sarado ang breaker para maiwasan ang electric shock bago gumawa. Alright mga katoto, sana po ay nagustuhan ninyo ang ating video at panoorin po ninyo sana yung mga susunod ko pang mga gagawing DIY tips videos. Hanggang sa muli, keep healthy po always, tayong lahat mga katoto, and God bless us all. Bye bye!